Good morning. Merry Christmas po. Masaya po ba ang Pasko natin? Lalo na sa pag nagliliwanag po ang katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Talagang merry po yung Christmas natin. Maligaya at masaya po yung ating Pasko. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Pasko? Pas muna ako, sabi ng ninong sa inaala. Okay, so nung nakaraan po ay pinaksa natin yung napakahalaga sa ngayon sa Ephesians chapter 4 na maabot natin yung pagkakaisa ng pananampalataya. So, pag sinabing pagkakaisa, maliwanag sa atin yung ating paniniwalaan. At sabi nga doon ay lumago tayo sa kaalaman at sa pagkakilala sa buong kabuuan ng buong kapuspusan at pagkatao, the fullness of Christ, di ba? At alam ko hindi niyo malilimutan yung napakahalaga na pag sinabing fullness, kabuuan ng buong pagkatao, lubos nating kilala at alam ang ganda ng ginawa ng Panginoong Kristo. Siya'y nakikilala natin ng lubusan kung ano yung kanyang layunin, kung bakit siya tinawag na Diyos ng pag-ibig, makapangyarihan, kamangha-mangha. Yung blessing na ipinagkaloob niya sa atin ay walang makakatulad habang tumatagal na nauunawaan natin at lumalago tayo. So yun ang dahilan kung bakit ang Diyos, sabi ng Ephesians chapter 4, ay ang Diyos ay naglagay ng mga leaders at mga mentor. At ako po ay naniniwala kung natapos man sa panahon ng mga first century believers yung mga propeta, kasi bakit natin masasabi na yung mga prophets ay fulfilled na? Kasi kumpleto na po yung Bible. Hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. Complete na. Ang trabaho kasi ng isang propeta, yung meron siyang mga bagong kapahayagan, yung mga revelation na dapat mapakinggan. At naniniwala tayo na ang huling propeta ay si Apostol Pablo. At ang kanyang isang napakagandang huling kapahayagan ng Diyos mula sa Diyos, kung bakit sabi nga nagtatanong, bakit tinawag pa ng Panginoon na huling apostol ay si Pablo? Kasi kailangan kompletuhin ng Diyos yung revelation, yung kapahayagan. Lalo na, alam natin na yung mystery ng gospel ay kay Apostol Pablo inihayag. Di ba? At nakita natin sa ating pag-aaral, ito yung inihayag sa kanya ng personal. Galatians chapter 1, verse 8. Datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Let him be accursed. And dahil sabi ng verse 9, ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo o ng, sabi doon sa English ay preach any other gospel. So di ba may delikado, mayroon palang ibang ebanghelyo, ibang mabuting balita. Hindi talaga yung mabuting balita. Ay sabi diyan ay say matakwil. Sabi ng verse 10, sapagkat ako bagay ng hikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay isang lingkod ng Diyos, hindi mo hahanapin yung gusto ng tao. Hindi ka dapat magpapadikta sa ibig ng tao para lang mawin mo yung favor ng tao. Parang politika. Diba? Hahanapin mo yung kiliti ng tao, yung gusto ng tao, at pag nakita mo, yun ang iyong ibibigay mo yon para ikaw naman ay makuha mo yung favor nila. So, yun yung ibig sabihin ni Pablo. Hindi niya hinahanap yung kaluwalhatian ng tao. Kung hindi dahil sa alipin ni Kristo, ang kanyang tungkulin ay ang sumunod sa Diyos, no matter what minsan ang sabihin ng tao. Kaya sabi niya, kung mayroong mga ngaral sa inyo ng ibang ebanghelyo, matakwil yun. Tapos ang sabi ng verse 11, sapagkat aking ipinapatalastas sa inyo mga kapatid tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangangaral, ito ay hindi ayon saan? Hindi ito ayon sa mga tao, hindi ayon sa tao. It's not after man. Ano pong ibig sabihin? Anong makukuha natin pag sinabing ito daw ay hindi ayon sa tao? Ibig sabihin,
hindi ito basta-basta papaboran ng tao. Kasi ang tao, kung ano yung kalakaran, yung gusto lang ng tao sa sarili niyang kagustuhan. Pero ito, dahil ito ay, ang ebanghelyo ay galing sa Diyos, kaya sabi niya, hindi ayon sa tao. And verse 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. So walang tao, sabi niya, walang tao na nagturo sa kanya. Even yung mga apostol na ahead sa kanya, hindi sila ang nagturo kay Pablo nung sinasabi niyang about sa gospel. Kasi sabi niya, hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. So hindi niya tinanggap at hindi itinuro ito ng tao sa kanya, kung hindi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ano pong magiging malinaw? Personal niya itong tinanggap mula sa Panginoong Jesucristo. Sipin natin to. Hindi siya magagawa ng istorya dito kung hindi talagang yun ang katotohanan. At ang sabi niya sa verse 13, sapagkat inyong nabalitaan ng aking pamumuhay nung nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. So ibig sabihin ay noong una siya ay kontra at laban. Pero dahil na-encounter niya si Jesus doon sa Damasco, at pagkatapos, alam nyo, dito sa mga sumunod na talata, dito sa verse 14, ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo, na higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ito yung kahinaan ng tao Kung ano yung mga salit-saling sabi, yun ang mas binabalyo. Yun ang mas pinaniniwalaan. Kaysa doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. At yun din ang naging buhay dati ni Pablo. Maingat siya doon sa mga sinasabi ng kanyang yung mga salit-saling sabi ng mga magulang. Sabi doon sa verse 14. And then sabi ng 15, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod. Ibinukod talaga siya. Separated, inihiwalay. Buhat pa sa tiyan ng aking ina. So ibig sabihin talagang tinawag siya. Inihanda na ng Diyos. Mula pa daw doon sa bahay bata ng kanyang ina, ay itinalaga na siya ng Diyos. Sabi doon ay, buhat pa sa tiyan ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. 16, na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya aking ipangaral sa gitna ng mga hentil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Ibig sabihin, walang tao siyang nilapitan o hiningan ng payo. Yun ang ibig sabihin ng flesh and blood. Hindi siya sumangguni sa kanino mang tao. Naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya aking ipangaral sa gitna ng mga hentil pagkarakay. Ayan. Ni inahon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nangauna sa akin. Hindi daw siya lumapit sa mga apostol. Hindi siya pumunta sa Jerusalem para lumapit sa mga apostol para siya ay matuto, maunawaan yung kapahayagan sa kanya. Ano sabi niya? But I went into Arabia and returned again into Damascus. Ibig sabihin, doon sa Arabia, doon sa kanya ito inireveal ng Panginoon. Hindi sa Jerusalem, hindi sa mga apostol. And then pasinin niyo, at nang makaraan nga ang 3 taon ay umahon ako sa Jerusalem, saka pa siya nagpunta sa Jerusalem. So for 3 years ay doon sa tinuruan ng Panginoon sa Arabia. Walang tao, walang sino man, maging sa mga apostol, ang nagturo sa kanya. Kaya personal na itinuro itong mystery ng gospel. At ang isang napakaganda ay, unang-una, ang ministeryo niya ay para sa mga Gentiles, sa mga hentil. Amen po ba? So ito po, napakaliwanag na yung revelation ng gospel na sabi ko nga, dapat i-consider natin. Kasi, alam nyo dun sa ating pinag-aaralan na sinasabi ko nga, dapat ma-master natin ito. Yung bisa ng ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito dito talaga ang tunay na diwa ng Pasko. Dahil alam ko, ang meaning nitong word na Pasko, ito yung nanggaling sa word na Paskwa. Ito yung nangyari sa Israel doon nung sila ay lumabas sa Egypt, sa panahon ni Paraon,
na nakaranas sila ng pang-10 salot na lahat ng panganay ay dadaanan ng kamatayan sa Genesis and Exodus na yung panghuling salot, yung death, 'di ba? Ilan yung salot na dumaan sa pamamagitan ni Moises para maniwala una ang bayang Israel, may mga signs and wonders na siya'y sugo ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos at para palayain ang mga Hebreo sa pagkaalipin. Kunin niyo yung word na pagkaalipin. Sa Old Testament, sila'y nasa Egypt, alipin. Sila ngayon ay palalayain through Moises at a picture of Jesus. Kaya sabi ko nga, pag nagbabasa kayo ng Bible, yung Old Testament ay shadow. Ito yung substance or realidad, katotohanan, si Christ. Hindi natin makikita yung parallel. Kaya maganda rin mag-aral ng Old Testament. Magiging maliwanag sa atin. No? Sila alipin. Sa panahon naman ito, alipin, paano naging alipin ang Di ba pinag-aralan natin noong nakaraan na gaya ng isang bata na si Kristo sinilang sa pagkaalipin. Philippians chapter 2, number 6. Na siya bagaman nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kung hindi bagkus, anong ginawa niya? Hinubad niya ito. Ano yung hinubad? Yung kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. Nag-anyong alipin. Sabi nung verse 7, but based himself no reputation and took upon him the form of a servant. Tanda niyo ba yung pinag-aralan natin nung isang linggo na siya'y isinilang sa ilalim ng kautusan. Yung Old Covenant, nung isinilang si Jesus doon sa pasabsaban, hindi pa nagsimula ang New Covenant. Kasi, sabi nung Galatians 4:4, born under, the law. Kaya siya isinilang sa nagaya ng isang alipin. Mahalagang magliwanag ito sa ating isipan eh. Simple lang ito, pero kailangan maliwanag sa isipan mo na siya isinilang ng isang gaya ng isang alipin. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, at nag-anyong upon him the form and took upon him the form of a servant. So ano yung servant diyan? Yung bang alipin na gaya nung yung katu. Hindi, under the law. Natandaan niyo ba yung pinag-aralan natin, yung Galatians chapter 4 verse 1? Now I say that the heir, ang tagapagmana, as long as he is a child, habang siya'y bata pa, different nothing from a servant, ay walang pagkakaiba sa alipin, though he be Lord of all, bagaman siya'y Panginoon ng lahat. And then, ano sabi ng verse 2? But is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Tandaan niyo yung word na tutor. Siya'y nasa pamamahala daw ng mga tagapagturo at yung mga namamahala until the time appointed of the Father. So, ibig sabihin, doon sa law, meron siyang hangganan. Until, hanggang sa daw sa itinakdang panahon ng Ama. Verse 3, even so we, sabi niya sa mga kapwa Hebreo, sabi ni Pablo, when we were children, nung tayo mga bata pa, we're in bondage, nasa ilalim pa ng mga pasimulaing aral. So, pinag-aralan natin na yung the elements of the world, yan po yung kautusan, yung aral ng kautusan. Sila'y nasa ilalim pa noon. And then verse 4, but when the fullness of time, nung dumating ang takdang panahon, isinugo ng ang isang lalaki, God sent forth His Son, made of a woman, ng isang babae, si Virgin Mary, made under the law. Malinaw, di ba? Sinilang sa ilalim ng kautusan. Kaya nung isinilang si Jesus, hindi pa yun yung hindi pa yun yung simula nung Pasko. Nasa ilalim pa siya ng lumang tipan. He's under the law. Okay? Ayan nasa kasulatan. Anong purpose? May purpose. Ano sabi ng verse 5? To redeem them that were under the law. Para tubusin, para alisin, para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. That we might receive the adoption of sons. Para daw matanggap ng
mga tao ang pagkukupkop, pangangalaga o pagiging isang anak. Kaya naman, kapag siya daw ay na-redeem na, ano sabi ng verse 6? Then because ye are sons, sapagkat kayo yung mga anak, God hath sent forth the Spirit, Holy Spirit, of His Son into your heart. Kapag daw ikaw ay anak na, natubos, sino yung anak? Redeemed from the law. Natubos na, inalis na, pinalaya na sa law, doon ka makakaranas ng pagkukupkop na isang anak at ikaw, legit ka ng anak dahil tinatakan ka na, nasa iyo na ang Espiritu ni Kristo. God had sent forth the Spirit of His Son. Ano mangyayari? Ikaw daw ay sisigaw ng Abba, Father. Ang isang anak ay sumisigaw ng Daddy, Daddy ko. Kilala na niya yung kanyang Ama. So huwag niyong kalilimutan yung mga word na yan. Tapos ano sabi ng verse 7? Wherefore thou art no more a servant. Hindi ka na ngayon alipin. Ano ka na ngayon? Ano yung alipin? Nasa kautusan. Pero pag wala ka na sa kautusan, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ikaw ngayon ay anak. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir, tagapagmana. Anong pamana ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Yun lang ang nakakasigurado na sila ay merong eternal life. Balik tayo sa Philippians. Si Jesus, bagaman nasaan yung Diyos, nag-anyong alipit, isinilang siya sa ilalim ng kautusan. Andito pa siya, sakop pa siya nito. Sakop pa siya ng kautusan. Kasi isinilang siya under the law. Anong sabi dyan sa verse, Philippians chapter 2, verse 7? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. Yun nga, sinilang sa ilalim ng kautusan. At nakitulad, sabi dyan, nakitulad sa mga tao, sa mga kapwa Hebreo. At palibas ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Paano pagpapakababa sa kanyang sarili ang ginawa niya? Na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Yung kanyang obedience, yung kanyang pagsunod, doon sa dahil sa under the law, dahil sa po isinilang sa ilalim ng kautusan, ay kailangan niyang maging masunurin. Yun yung kanyang pagiging mababa, nagpakababa. Nagpasubmit siya under the law in that time, dahil sakop pa siya ng kautusan. Anong purpose? Una, sa mga Hudyo, para tubusin sila sa kautusan. Bakit? Di ba merong parating na galit, yung sinasabi doon sa Matthew, na nung sumisigaw si John the Baptist, na mangagsisi na kayo, repent, for the kingdom of God is at hand, sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. Nakaamba na raw yung mga palakol, di ba? Yung palakol, nakaamba na sa bawat puno. Yung puno ay sumisimbolo sa mga tao, sa Hudyo. Kasi nag-disobey sila rito because yung kanilang rebellion, yung kanilang kasalanan na sumamba sa Diyos-Diyosan, disobedience sila sa kautusan. Di ba meron silang sinumpaan na at merong agreement na pag sila hindi sumunod, ibe-bless. Pag sila hindi sumunod, may parusa. So doon sila ililigtas muna ng Panginoon. Kaya si Jesus, priority na isinugo muna para sa mga Hudyo. Yung sinasabi ng John chapter 1, verse 11. So naparito sa sariling bayan niya, nation Israel. Bakit? Para iligtas sila. Kaya sinasa ilalim ng kautusan ni Moises dahil nga ililigtas sila ni Jesus doon. Dahil nakaamba na yung galit at puot ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway, yung kanilang mga magulang, and even them. Kaya lang, marami ni-reject si Christ. Kaya yung wrath of God, para madali natin maintindihan yung mga Matthew 23:24, hindi sa atin yon, para sa mga Hudyo. Kasi si Jesus naparito muna sa kanyang mga kababayan, hindi pa sa mga Gentiles. Hindi pa tayo kasali dito. Ang kaligtasan muna, huwag silang dumanas ng parusa. Tayo sinasama natin, noong araw sinasama natin ating sarili sa parusa ng Diyos. Sinasama natin yung parusa sa atin. Hindi tayo kasali doon. Ang priority ni Jesus, yung sariling bayan niya. Kaya maraming patotoo, di ba? Yung lumalapit sa kanya yung mga Gentiles, yung babae na humihingi ng tulong para sa kanyang anak. Ano sabi? Nararapat bang ibigay ang tinapay sa aso?
itunuring kasi ang mga Gentiles na hayop eh. Matalino lang yung babae, diba sabi ng babae, Panginoon, kahit ang mga aso man ay nag-aantay na mababagsak na mga mumo mula sa dulang. Nung nakita ni Jesus na matalino yung hentil na babae, pinagkalooban din niya nung hinihingi niya, yung faith niya. Pero nilinaw niya na hindi muna siya pumarito in that time para sa mga Gentiles, sa mga aso, yung mga hayop kasi, Gentiles, marurumi, uncircumcised. Para sa mga Hudyo munang, yung biological nation Israel. Sila muna yung ililigtas. Sila yung sinasabihan ng puot, yung galit, nakaambana. Sila yung sinisigawan ng repent, for the kingdom of God is at hand. Sila muna. Dahil sa isinilang sa ilalim ng kautusan. Kaya naman, ano sabi ng Philippians 2:8? Palibas sinasumpong saan yung tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Sinunod niya yung kautusan. Yun yung sinasabi ng Matthew 5:17. Tingnan natin, na sabi ni Jesus, ako'y naparito hindi para sirain ang kautusan. Think not that I am come to destroy the law. Hindi ako naparito para sirain ang kautusan at maging yung mga hula ng mga propeta, yung mga sinasabi ng mga propeta tungkol sa akin. I am not come to destroy. Ako'y naparito hindi para sirain yon, kundi but to fulfill, para ganapin, para magpasubmit, para sundin. Isinilang sa ilalim ng kautusan, kailangan siyang maging masunurin. Kaya sabi diyan, sinunod niya yun walang kapintasan. Nung araw, tinuturo ko rin na, kung si Jesus nga sumunod ng kautusan, ginanap niya, tayo pa kaya? Mali. Kasi hindi naman tayo kasama doon, mga Hudyo. Pangalawa, walang makakatupad nung kautusan. Pinag-aralan natin nung nakaraan. Bakit niya tutubusin ang tao sa law? The law is good. Romans chapter 7, starting verse 9. For I was alive without the law once. Noon, nabubuhay akong walang kautusan. Buhay ako, sabi niya. Sabi ni Pablo. But when the commandment came, nung dumating yung law, anong nangyari sa kanya? Sin revived and I died. So yun yung malimit nating i-drawing noong araw na ang tao ay meron siyang sin in the flesh, sa outward man. Nung dumating daw yung law, sa panahon ni Moises, sabi niya, nung unang walang kautusan, buhay siya. Para din yung sa Genesis, si Adam and Eve. Nung wala pa yung law, nung dumating sinabi na binigay sila ng utos na huwag kakainin yung knowledge, yung bunga ng puno ng kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Knowledge of good and evil. Sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Yun, no? Nung dumating yung law yung kasi, yung knowledge of good and evil, yung law, sinasabi niya kung ano yung masama, at sinasabi din kung ano yung mabuti na dapat gawin. Kaya lang, ang kaibahan sa law, sarili mong self-performance. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang susunod. At ang law is kailangan 100% mong, according to James chapter 2 verse 10, yung proseso ng law, 100%. Hindi pwede yung very good ka dahil siya mang nasunod mo, isa lang ang bumagsak ka. Hindi. Kailangan gawin mo lahat kasi sabi ng James chapter 2 verse 10, whosoever shall keep the whole law, but offended in one point, he is guilty of all. Bagsak siya sa lahat. Kaya walang makasunod doon sa law. Dahil ang problema ng tao, the law is good. Ano sabi ng Romans 7:12? Wherefore the law is holy. Kaya nga yung law, nature yan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. The law is holy. The law is just, matuwid, and good. Mabuti. Verse 13 ay naging kamatayan. Yan ang naging tanong. Kasi ang law ay mabuti. Bakit nagdulot ng kamatayan? Sabi niya doon sa verse 10, di ba? Nung dumating yung law, sin revived and I died. Ibig ba sabihin, sabi ng 13, ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa akin. Huwag nawang mangyari. Kung hindi ang kasalanan, upang maipakilala ang kasalanan sa pamamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan. Na sa pamamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong sala. Sapagat nalalaman natin ang kautusan ay spiritual. 14. For we know that the law is spiritual. O, di ba? Ang problema, eto po problema. But I am, yung outward man, laman, makalaman. But I am carnal, soul under sin. Ibig sabihin, yun daw laman na pinananahanan ng kasalanan, yun ang umalipin sa kanya nung dumating yung law. Na yung masama, di ba, nag-testimony na siya.
Nung nalaman ko yung mabuti na dapat kong gawin, hindi ko magawa. Bakit? Ano sabi nung 17 and 18? Now, then it is no more I that do it. Hindi na ako gumagawa nito. But sin that dwelleth in me. O, diba? Yung kasalanan na nananahan sa laman. 18. For I know that in me, that is in my flesh, sapagkat alam ko sa akin, sa mga kanibagay sa aking laman, dwelleth no good thing. Ay walang mabuting nananahan dito sa laman na to. For to will is present with me, yung nagnanasa siyang gumawa ng mabuti, pero but how to perform that which is good, I find not. Pero hindi ko magawa. Kaya siya alipin. Kaya tayong tao, alipin ng kasalanan. Hindi natin ma-perfect yung law, yung requirements ng law. Una sa mga Hudyo, sa atin naman, Romans 2:14 and 15 yung law of conscience. But how to perform that which is good, I find not, hindi ko magawa. Testimony yan, ano? Verse 19, for the good that I would, I do not. Yung mabuti na dapat kong gawin, hindi ko magawa. But the evil which I would not, that I do. Yung masama na dapat hindi ko ginagawa, ang siya kong nagagawa. Ganito yan, mga kapatid. Maglilinaw po sa ating isipan, sinolve yan ng Panginoon. Na yung laman, yung sin that dwelleth sa flesh, nananahan sa laman, is against doon sa law, which is spiritual. Spiritual yung law, mabuti yung law. Kaya lang, hindi sila pwedeng magsama. Yun ang dahilan kung bakit i-redeem ang tao sa law. Kasi yun ang nagbibigay ng buhay sa kasalanan na nananahan sa laman. 1 Corinthians 15:56. Tingnan natin. The sting of death, ang kamandag ng kamatayan, ay ang kasalanan. Sin, noun yan, yung nananahan sa laman. And the strength of sin, at ang nagbibigay daw ng buhay dito, yung law. Nagbibigay ng strength. Yun ang problema. Binuhay lalo yung sin in the flesh, yung mga appetite, yung mga nasa. Kaya ang kahinaan ng tao, kung ano ang bawal, yun ang lalong parang dinidesign, parang nagbabaga. Parang kumbaga sa barbecue, pinaypayan pa yung baga. Lalo tuloy naglagablab. Kasalanan ba yun ng law? Hindi, ang problema, merong ang tao na sin in the flesh. Ito yung mystery ng gospel na inireveal kay Paul. Kung bakit, mauunawaan natin ang dahilan kung bakit si Kristo ay napako sa krus. Kung bakit ito yung tunay na diwa ng Pasko. Kasi yung Paskwa sa panahon ng mga Israelita sa Egypt, sa panahon ni Paraon, yung ika-10 salot, lahat ng panganay mamamatay. At doon sa Exodus, kung hindi ako nagkakamali, inutusan sila na para yung kanilang mga anak at para sila yung wag makaranas ng kamatayan, magpapahid sila, pinagpatay sila ng kordero na yung dugo noon ipapahid doon sa kanilang hamba ng pintuan at pagkatapos yung laman ay kakainin nila, di ba? Yun ang Paskwa, naglampas yung kamatayan, yung death ay lumpas. Kaya yung mga sumunod doon sa nagpahid ng dugo, yung hindi sila nakaranas ng death, pero yung mga hayop, yung mga Egyptian, nakaranas sila ng kamatay. Di ba doon sumuko si Paraon? Sige, umalis na kayo. Kasi yun ang pinaka-final na yung salot para sila ay palayain sa pagkaalipin sa Egypt. Okay, makita niyo yung connection. Yung ganda ng connection. Okay, so makikita natin, sa buhay naman natin sa panahon ngayon, dito tinubos ang tao sa kasalanan na nananahan sa laman. Kasi yung law mabuti. Parang ganito yan eh. Nag-iisip po ako ng mga ilustrasyon na merong hindi pwedeng pagsamahin. Yung parang tubig at langis, hindi pwedeng pagsamahin. Di ba? Yung, halimbawa, yung ikaw ay papasok sa relasyon, gusto mo na nagandahan ka doon sa babae, parang gusto mo siya maging kapartner. Teka muna, bago ka pumasok, meron kang isa sa alang-alang dyan. Compatible ba kayo? At teka muna, gusto ka ba niya? Baka mamaya ikaw lang ang may gusto, siya hindi. Ano mangyayari doon? Ay kung gusto mo yung masunod yung gusto mo, mangyayari noon, mamumuwersa ka, ay magkakaroon ka ng problema. Diba? Worse, hindi ligaya ng buhay ang aabutin mo. Ganun po yung, para yun ang illustration at example kung bakit hindi pwedeng pagsamahin yung law, which is spiritual, tsaka itong laman,
susunod siya. Hindi niya kaya sundin dahil laman nga siya. Anong solusyon? Tapusin yung nagbibigay ng hindi maganda. Winasak ni Jesus yung sinasabi ni brother, yung laman ay, yung the body of sin ay winasak, destroyed. 1 John chapter 3, verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. Sino yan? Anong devil yan? Do you know? For the devil sinned from the beginning. Sino yun? Si Eva at si Adan. Bumagsak sila sa knowledge of good and evil sapagkat yung kanilang laman ay hindi kayang sunurin yon. For this purpose, the Son of God was manifested. Sino Son of God? Si Jesus. Para ano? For that He might destroy the works of the devil. O di ba sabi nung sa Romans chapter 6, verse 6, knowing this that our old man is crucified with Him. Yung old man, ito yung outward man. Ito yung first Adam, yung old man. That the body of sin might be destroyed. O, di ba? Yung body of sin, dinestroyed dito. Kaya yung laman ni Jesus, nagkawasak-wasak. Dahil ni-represent niya yung body ng bawat tao na pinananahanan ng sin. Now, malinaw po ba? Nasa verse yan. Nasa Bible yan. So, yung the body of sin that might be destroyed, henceforth, we should not serve sin para hindi na tayo maging alipin ng kasalanan. Para yung inward man, yung espiritu na namatay dahil doon sa nung dumating yung law, hindi kayang tuparin at sundin ng laman dahil karnal siya, yung law is spiritual. The law is spiritual, but I am carnal, sabi ni Paul. Tayong tao, makalaman tayo, may laman tayo na mayroong mga nasayan, mga appetite of the flesh na hindi kayang sumunod doon sa law which is spiritual. Sana makita niyo yung ganda kung bakit isinugo ng Diyos Jesus na gaya ng isang alipin una sa mga Hudyo. Para tuparin niya yung kautusan, para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, una yung mga Hudyo, para matanggap nila yung adoption, yung pagkukupkop at maging isang anak. So ang isang born again, wala na sa pagkaalipin. Ang isang pinananahanan ng Espiritu Santo, born in the Spirit, hindi na siya nasa ilalim ng kautusan dahil siya'y tinubos sa ilalim ng kautusan ni Jesus. Di ba sabi ng Galatians 4:5, to redeem those who were under the law, di ba? That we might receive the adoption of sons. Diba? That we may receive the adoption of sons. Hindi ka maborn again kapag ikaw ay nananatiling alipin. Pag nananatili kang bata, wala kang alam. Nasa pagkaalipin ng bata. Kaya sinilang si Jesus, nung siya isang sanggol, nasa ilalim pa ng pagkaalipin. Pero naging obedient siya hanggang sa kamatayan. Para tubusin, Galatians 3:13 and 14. Christ had redeemed us from the curse of the law. Una sa mga Hudyo, tayo naman yung law of conscience. Ayan, kakanta na tayo yan. Christ has redeemed us from the curse of the law. Being made a curse for us. Siya raw ang naging sumpa para sa una sa mga Hudyo at para sa atin. For it is written, nasusulat, curse is everyone that hangeth on a tree. Sinusumpa at kasumpa-sumpa ang bawat ibinibitin sa punong kahoy. Doon sa krus. Kasi ito yung punong kahoy. Yung palang ibinibitin dito, kasumpa-sumpa. Kaya si Jesus naging sumpa, yung sumpa ng kautusan, kinuha niya lahat. Para kanino? Para sa una sa mga Hudyo na maniniwala sa Kanya. Pangalawa sa atin na mga sasampalataya. Wala na sa sumpa. Yung ang curse sa mga Gentiles, death. Pero yung sa mga Hebreo, ang curse kasi, marami, di ba? Yung sinasabi sa Deuteronomy at saka sa Leviticus. Curse is everyone that hangeth on a tree. Pag ikaw ay wala ka na sa sumpa, una sa mga Hudyo, ano mangyayari? 14. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles. O, di ba ang ganda? Through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. So, dapat yung Gentiles nananampalataya. Anong klaseng pananampalataya? Yung gospel, nagkakaisa sa liwanag ng gospel. Alam mo kung saan ka iniligtas.
si Jesus naging masunurin hanggang sa kamatayan. Isipin ninyo yon. Tinupad niya yung kautusan, yung requirements of the law, tinupad niya. Para yung requirements ng law sa bawat sasampalataya ay na-fulfilled. Di ba Romans 8:4, yung pinag-aralan natin last Sunday, that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Yun daw requirements ng law natupad na sa atin. Bakit? Through Christ's obedience. Who walk not after the flesh but after the Spirit. Wala na tayo sa hindi na sa kautusan, hindi na sa self-performance, but after the Spirit. Pag sinabing after the Spirit, faith, pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus. Kasi ito, ginawa niya to sa eternal Spirit. Hebrew 9:14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit. Yan. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos at maglilinis ng inyong budhi. O di ba, una sa mga Gentiles, yung atin daw budhi, wala ka ng guilt feelings. Kasi alam mo, yung ating inward man, malaya na sa konsensya ng kasalanan, sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So ito yung maganda na, alam mo na yung offering ni Jesus, yung ginawa niya sa mundong espiritual. Pag sinabi kasi mundong espiritual, sa mata ng Diyos, legit, legal. Sa mata ng tao, hindi agad maniwala ang tao. Pero sa mata ng Diyos, yun yung legit, katanggap-tanggap, totoo. Kung bakit tinatawag po na Spirit of Truth. Na yun daw ating konsensya. Dapat ang isang mananampalataya, naniniwala ka rito, nananampalataya ka sa ginawa ni Kristo Jesus, wala ka ng guilt feelings na ikaw ay mapapahamak pa, mawawala na naman sa kaligtasan. Wala na. Kasi alam mo, abolish na yung death. Kaya nga Pasko nilampasan ka na ng death. 2 Timothy 1:9. Who had saved us and called us with an holy calling. Siyang nagligtas sa atin at tinawag tayo sa banal na pagkatawag, not according to our works. Yan ang maganda. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng cross, ito na yung itinakda ng Diyos, na lahat tayo ay magiging ligtas, banal, hindi ayon sa ating mga gawa, hindi ayon sa kautusan, kasi nga walang makakatupad ng kautusan. Kaya si Jesus ang gumawa niyan, tinupad niya ang kautusan. Ito yung kanyang purpose, ito yung kanyang biyaya. Bago pa the world began, bago pa likain ang mundo. Verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Ano sabi dyan? Who had abolished death. Ayun ang Pasko. Tinanggal na niya yung kamatayan. Saan? Sa inward man, na dating patay. Nung dumating yung law, sabi ni Paul, nabubuhay akong walang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. Yung sin in the flesh, dahil binigyan ng lakas ng kautusan, sin revived and I died. Alin ang namatay? Yung inward man. So nung dumating si Jesus, yung namatay, binuhay niya maguli. At hindi na magkakaroon pa ng death o spiritual death. Bakit? Abolish na ang death. Anong nangyari? And had brought life and immortality to light through what? The gospel. Yung kanyang obedience ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Immortality. Amen po ba? Masaya po ba Pasko? Alam niyo, ito yung totoo. Hindi po naman tayo against dun sa bibigay na regalo, may mga puti-kutitap, kalakaran na rin ng mundo. Pero sa totoo lang, ang tunay na diwa ng Pasko ay yung tinanggap natin yung regalo ng Diyos, yung kanyang anak. At maliwanag sa iyong isipan kung ano yung bisa nung ginawang inalis niya yung kamatayan. At hindi yan physical, that is spiritual. At mamamangha ka, siya yung tumupad. Kaya secured ka. Doon sa kaloob-looban ng iyong isip at ng iyong puso, alam mo, ligtas ka. Dahil maliwanag sa iyo ang ebanghelyo. Ang danger nga nito, ano sinasabi sa 2 Corinthians 4:3-4? Hindi na binasa natin kung mayroong ibang ebanghelyo na mangaral at hindi yung ebanghelyo na aming ipinangaral, huwag ninyong tanggapin or let him be accursed. Matakwil siya. Di ba yun ang warning ni Paul? Kaya sabi niya, but if our gospel be hid,
kung ang aming ebanghelyo ay may talukbong o malabo at hindi naiintindihan, it is hid to them that are lost. So paano mo i-analyze sa isipan mo yung lost? Ay di walang alam. Kaya nga, grow in the knowledge. Kailangan mag-grow tayo sa pagkakilala, pagkaalam. Pag sinabing alam, kabisado mo, alam mo, hindi ka maliligaw. Alam mo ba yung lugar na pupuntahan mo? Oh, alam ko yun. Alam niyo isang tao kahit walang Waze at kabisado niya yung lugar, hindi mo yung maililigaw. Alam niya yung pupuntahan niya. Ganon din sa pananampalataya. Yung kaligtasan, yung way para sa kaligtasan, at alam mo na mayroong ang buhay na walang hanggan. Talagang alam mo. Maliwanag sa isip mo. Bakit? Noong panahon na yon, mayroong mga bumubulag. Mayroong mga ayaw magliwanag yung gospel. Yan. Verse 4. In whom the God of this world had blinded the minds. Alam ang binubulag? Yung isipan. Kasi yung isip ang nag-a-analyze, yung pangunawa. In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. Dapat ang light o yung liwanag ng kalwalatian ng gospel, talagang magliwanag sa isipan, should shine unto them. Maliwanag po ba ang Pasko? Amen. Ano yung Pasko? Lumampas yung kamatayan. From Egypt, nung alipin ang mga, nasa pagkaalipin, makukuha mo yung alipin ng kasalanan dito. Dito alipin ng mga Ehipsyo. Lumaya sila through Moises. Dito naman, through Jesus, yung kanyang obedience, ginanap niya ang buong kautusan at yung mga sinasabi ng mga propeta, at dito, tinapos niya yung bisa at winasak niya yung bisa at kapangyarihan nung devil. Asan ang devil? Yung sin, yung devil that is in our flesh. Sabi ng ating pinag-aralan kanina, kung susubaybayan yung lahat, maliwanag po yan. Magsasaya ka. Kahit minsan yung Pasko mo, minsan ay hindi kagaya ng mga dati. No? Pero hindi malungkot ang Disyembre mo. Hindi ka kakanta ng, ang Disyembre ko ay malungkot. Hindi ka kakanta nun. Ang Disyembre natin ay ano? Masaya. Yan yung dapat natin pagkaisahan sa pananampalataya. Ay sabi ko nga, dapat ma-master natin yan. Yung obedience ni Christ, yan din yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 from verse 3 to 5. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. And then sabi ng verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal. Ang ating daw sandata ng ating pakikipagdigma ay hindi carnal, hindi makalaman. Hindi sa pamamagitan ng sa panahon nila espada, sa mga kung ano yung kanilang mga pana, no? Hindi 'yun ang kanilang sandata. But mighty through God to the pulling down of strongholds. Verse 4 na, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipagbaka ay hindi ukol sa laman, kung hindi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Anong gigibain na kuta dyan? Ito yon. Verse 5. Casting down imaginations, na siyang gumigiba ng mga maling haka. Ito ang problema sa tao. Minsan hindi ma-give up yung kanilang mga prinsipyo, yung mga natanggap na dating isipan, yung mindset, yung pride, high thing that exalted. Yan yung matataas na lumalaban saan? Sa knowledge of God. Ito yung knowledge of God, si Kristo. Against the knowledge of God and bringing into captivity. Ang ministeryo daw ni Paul, gibain yung mga maling haka. Kaya dapat ipinipreach, dapat itinuturo, dapat ipinapahayag, dapat sumasalangsang ka. Hindi ka nakikipagtalo. For correction. Para yung mga error sa isipan, magiba. Kasi yun ang nagmamatas. Hindi niya alam, ayaw niya magpasakop dito. Alam niyo, problema kasi, akala nila si Paul ang kinakalaban nila. Di ba sabi ni Paul, sa pagsasabi ko ba ng katotohanan, ako'y naging kaaway ninyo? Dahil nga, yung minsan yung pride, kailangan magpakababa. Every high thing that exalted against the knowledge of God and bringing into captivity every thought, at binibihag ko ang lahat ng isipan. Saan? To the obedience of Christ. Asan ang obedience ni Christ? Di ba sabi ng Philippians, at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ito yun obedience of Christ. The Bible interpret itself po, di ba? Napakaliwanag po. Doon ka magsasaya. Na yung isipan mo, magpasubmit ka rito. Kasi pinaghirapan niya ni Kristo. Hindi biro, dugo at pawis ang pinuhunan niya. Pagkatapos, pagdating sa isipan mo,
Hindi, may kautusan pa rin. Hindi, mas marami dito. Bringing into captivity. Yung isipan natin dapat nabibihag ng ginawang pagsunod ni Kristo. Amen. Habang tumatagal, ang mahalaga, maliwanag, nagkakaisa tayo sa pananampalataya. Pag nakarinig ka ng ibang ebanghelyo, madali mo nang tanggapin kung tama o hindi. Tama si Pablo at wag na tayong maging bata. Okay, dito na ako magwawakas. Tingnan natin ito. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kung hindi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Comparing spiritual things with spiritual. The Bible interpret itself, ang ibig po sabihin. Verse 14, ngunit ang taong ayon sa laman, pasinin niyo po ito yung laman po dyan, nasa ilalim pa ng kautusan. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. At hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Di ba? Ibig sabihin, yung taong hindi mahilig sa salita ng Diyos, kasi ang salita ng Diyos ay espiritual, hindi importante ang salita ng Diyos, walang panahon sa salita ng Diyos, hindi talaga niya maiintindihan ang salita ng Diyos at mananatili siyang ayon sa laman. So may danger po rito 15. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasaan ang pag-iisip ni Kristo? Ito po, pag-iisip ng Diyos yan. Before the foundation of the earth, before the world began, ito na yung plano niya, ito na layunin niya. Ito na isipan niya. Kaya mahalaga, nasa isipan din natin yan para masabing tayo ay born again. Okay, chapter 3. At ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo ng tulad sa mga nasa Espiritu. Ito yung problema ng ilang mga taga-Korinto. Hindi raw siya makapagsalita ng ayon sa Espiritu, kung hindi tulad sa mga nasa laman. So, sino yung mga nasa laman? Tulad sa mga sanggol kay Kristo. Yung mga sanggol kay Kristo, hindi pa po born again yan. Kasi ang mga pasimulang aral ni Kristo, yung sinasabi sa Hebrew chapter 5, yun po ay law. Kasi si Jesus Christ ay under the law nung hindi pa siya namamatay. Si Jesus Christ, itinuro din niya yung law ng tama. Di ba sabi niya, ang tumingin ka lamang sa babae na mayroong masamang pagnanasa, nangangalunya ka na. Hinaitin niya yung law. Hindi mo pa ginagawa, nasa isip mo pa lang, guilty ka na. Ay hindi alam ng maraming mga huyo, hindi rin itinuturo ng mga Pariseo. Sabi ba niya, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid, murderer ka na. Kahit hindi mo pa pinapatay, pero doon sa isip mo, tinitiris mo na siya. Dapat dyan, ganito mangyari. Puot na puot ka, murderer ka na. So hinaitan niya. Siya ang best teacher ng law. Yun yung mga pasimulang aral niya. So yung mga taong ayon pa sa laman, ayon pa sa kautusan, sanggol pa kay Kristo, wala pang alam. Tuloy natin. Verse 2, kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon, wala na ngayon pa man ay wala pa kayong kaya. Ano yung sabi ng verse 3? Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo may mga paninibugo, may mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kinaugalian ng mga tao nung panahon nila, yung kaugalian ng first century believers. So, ibig sabihin, sila po'y hindi pa born again. Kasi ang taong born again, ipinanganak sa Espiritu, tanggap na niya yung mga bagay ng espiritual. Pag bumalik ka sa Galatians chapter 4, yung binasa natin kanina, ang ipinanganak lamang yung wala na sa mga pasimulang aral, wala na sa pagkaalipin, wala na sa pagkabata, at sumisigaw na siya ng Aba, Ama. Nasa kanya na yung Holy Spirit. Dahil ang huling problema, Romans 8:9. Tandaan niyo yung laman, yung espiritu, yung alipin. Ba? But ye are not in the flesh. Wala na kayo sa laman. Wala na kayo sa kautusan. But in the Spirit. Bakit? Born again ka na.
If so be the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi talaga siya kay Kristo kapag wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo. Paano dumarating ang Espiritu ni Kristo? Ano sabi ng Galatians 4? Wala na siya sa pagka-alipin. Hindi na siya bata. Ano yung bata? Walang alam, nananatiling sa laman. Hindi tayo mahatol, pero itong mga salitang ito, napaka-importante po nito. Na huwag tayong, kaya nga yung sinasabi din, salisigin mo sarili mo, sisatin mo sarili mo kung nasa pananampalataya ka pa. Baka itinakwil ka na o reprobate. Ano yung reprobate? Ayaw tumanggap ng katotohanan. Pag sinasabi ang katotohanan, nire-reject. Pinatitigas ang kanilang puso. Harden. Pag sinabing matigas, hindi maitanim yung binhi, yung salita. Pero pag ang lupa ay nabungkal, hindi matigas, madaling itanim ang binhi, ang salita ng Diyos. Saan tayo isinilang na muli? 1 Peter 1, isinilang tayong muli. Hindi sa binhing walang kasiraan, kung hindi sa pamamagitan ng binhing walang kasiraan. Salita ng mabuting balita. Amen. So, ito po ay nag-e-encourage sa atin, lumagay na tayo sa kasiguraduhan sa salita ng Diyos. Magliwanag na sa ating isipan ng Ebanghelyo. Kabisahin natin yung Ebanghelyo sa ating isipan. Masterin natin yan. Kasi dyan tayo nananampalataya. Kailangan maliwanag ang Ebanghelyo. Amen.